Goody guys, our topic is supervisory training methods and types of training methods. Supervisory training program and methods and the types of training methods. So what is supervisory training program? Starts with the program. This supervisory training program was designed to meet the unique learning methods in supervisor with their success in mind. Pananglitan, yung kasagaran sa kanagian sa kanang pas na ako kanang trabaho no nang bisan ganig supervisor na siya kay i-train gagyap mo na sila katan ako sample na lang kung kawali ha ako na QC inspection nga operator ko sa una edi siya operator QC inspection quality control nga naman may supervisor ana syempre ang amo trabaho ana is kanang mag-inspect man kasi padang production kunya kanang kung naay problema nga mag-inspect madagan mo sa supervisor anya kanang nga may magpa-confirm niya syempre siya di na siya mag-agree diretso sa feel niya sakto or feel niya kanang sana naisayop di na siya mag-agree diretso kay ngano naama sa siya gyagyan nga training kay what if mo agree siya nya di sayop dito yagi-agreehan so ara man ang makuan niya tungod kay agi sa training. So what is supervisory training method? This program was designed to meet the unique learning needs of supervisors with our success in mind. Katlo, dapat mag-train siya kay from time to time kanang ang banana kay team leader, supervisor are pressed for time as they tackle day-to-day responsibilities. Supervisor kung nakasaw sa ka-firm mo suri ba ng supervisor kay supervisor ang ianggaan ang natakwan suri ba na suri na siya kay kanang what if na problema so usa na siya ibutang nga kanang position sa nga kanang supervisor kay kinahanglan kana dira nga kanang mga panitan sa production kana din ang mga position nagian na niya tanan nakatrain na siya na tanan usa siya ibutaan ang kanang position kay ngano basi na problema didto may nang di ba na train na mo siya na usa na problema didto makuha na daw niya yung hunahuna nga mauna pero with the help siya sa manager kay kasagaran mo na kay di man duding mo nga kanang naibawa na sa supervisor kay sakto na lang gani na may ubanan na kanang revise na problema ka na napunan na gani nya mo na to the compact learning experience are ideal for developing leaders on the front lines so man na to so what is supervisor training? It is a work-related training designed to prepare supervisors for their roles. So, ano to siya, mag-train yun dapat eh. Para, may problema panutan sa linya. Kung sa linya magalit siya na kung ano, na supervisor, hibaw na siya. Sa onto pagtakol. Kanya, when they offer someone commences supervise role, but it's often available on ongoing basis. Providing ongoing training. Ano to siya, ginhandod yun mag-training. Kay, para makasupport o makahelp siya nga kanang ma-continue gani ang improve syempre siya ang kaugalingon mag-improve siya so training new supervisor should not be limited to a one-time event or a single format. You need to use a variety of methods or formats to deliver training content and engage the learnings. Porket supervisor ka sa mo kagalingon dapat mo kuan gihapon ka mo agi gihapon ka or mo sana bisa siya enhance mo ongoing hapon siya kanang training kay para masayop kamo siya mo depende ang kagalingon syempre depende sa niya employee or lang kanang iya mga kanang kalinya para ma-engage niya, maka-deliver siya sa training nga kanang o ma-deliver niya ang training nga sakto niya pakuan sa iyang mga member or sa iyang mga employee
employee. So, happy ka na. The best types of employee training methods for your workforce may include: first, instructor-led training; second, e-learning; third, simulation employee training. The best type of employee training method for your work. First, number 4, hands-on training. Kaning siya hands-on training kay kakuan man ning like express ato major na nagpractice ta og nagipaguba na kuan kana mga appliances na ato ayun balik sibi aron makat-on tag sa asa toy guba or ato sila kuan mo na lang hands-on sama ra po sa ingani. Number 5, coaching or mentoring. Kani mentoring ug coaching kay like nagtrabaho ta na naginay sa ato kuan sama ng maestro nagtudlo nato kay tudloan ta kung palitan na ay napay wala to nahibaw-an na kuan kanang like sa ato gibuhat mutudlo siya nato kay mangutana mo buta na like kani sir masakto ba ni may nga tong ato coaching or mentor na kani kulang pa na di pa na mao. So mao na siya coaching or mentoring. Kani siya number 6, lecture. Kani lecture kay like ang ato ko nga ni structure na nagtudloan ta niya tapos dayon ikaw nakat-on na ka dayon ganapo ka mo mutabang ang imo po nakatunan ihatag ko nimo sa imo kauban para makat-on po siya sa unsa tong ako nakatunan ug mao po nakatunan niya pero kato po siya para mo sibi mo kung kuan bang pasa na siya ba na kuan gani like kanang ato na nahuman na may namahuman na tuloy nga na good so kato mao ra to siya. Coaching and mentoring depends on your specific goals and preference. If you have specific short-term goals and desire structured support, coaching may be the right fit. If you seek long-term guidance, wisdom, and a more informal relationship, mentoring might be ideal choice. Ang pagtudlo o magtudlo nagdepende sa imong piho nga katuyuan o gusto. Kung ikaw adunay espesipiko nga nay katuyuan og gusto nga adunay struktura nga suporta ug suporta ang pagtudlo mahimo og